Ay siya. Hindi pa rin nakatulog, ano? Ay siya. Hindi, magkwentuhan lang muna tayo, no? Sige. Ano ba ito? Mga bulpin nga nagkakalat. Ay siya. Total, hindi pa naman tayo nakatulog. Magkwentuhan tayo ulit. Yan. Pangangatulong ulit. Pangangatulong. Dito. Doon sa bahay pa rin na yun. Yung sa unang amo ko sa ano, sa Cubao. Nung pagdating ko dito, ano. Doon pa rin sa matanda na yun. Sabi ng matanda. Pero narinig ko yun. Pag umaga kasi magkakape yun siya. Kape. Ang kape. Tapos mamamasyal yan sa garden. Habang ang hardinero. Ano ba? Gardener baga. Yun. Nagtawag dito, didilig. Yan. Doon yun sila makikwentuhan. Dala ng upuan yan. Tapos, ang mga halaman doon, may mga maliliit, may malalaki na. Kasi mga matatagal na. Tapos, kung saan yun siya uupo, ang upuan kasi niya, na gusto, yung ano ba, yung monoblock. Dala siyang monoblock kasi kung nasaan yung gusto niyang area, doon siya maglagay ng upuan, tapos magkakape. Yan, kape. Maminsan, napunta siya sa may hagdanan kasi ang bahay nila mataas. Parang style, mansion baga, kumbaga. Yan na. Pataas, tapos may hagdanan, tapos level, tapos may hagdanan ulit bago garahe. Yan. Pero nandun sa itaas na yung garden. One time, umupo siya sa may hagdanan. Tapos kasi hagdanan pero nandoon sa tabi ng mga halaman din. Halaman kasi ang bawat hagdanan may nakagabay din yung mga halaman, mga ornamental na halaman. Dito na nagkakape siya doon. Palagi ko mga 7:30 or 8 o'clock in the morning. Alam ko may nagtao po. Tapos binuksan ng driver. Tao po. Tapos, kwentuhan. Tapos, sakon naman, naglilinis naman ako. Sabang siya, nagkakape. Ngayon, isa pang problema noon niya, isa pang sa ugali niya na, kung saan siya nagkape, yung mug, doon lang iiwanan. Yan. Doon niya iwanan yung mug. Pag hindi mo masundan, makita na lang yun ng either driver o ako na nandun ang mug, kuhanin mo na. Yan, ganyan. Tapos one time, yun na nga yung araw na yun. Mayroong nagtao po nung mga early morning. Hindi pa kami nag-almusal, may nagtao po. Wala, sige na. Tapos kwentuhan, hanggang nawala na. Pagdating ng mga 10, 11 ng tanghali, sa kanya na alaala, sabi niya. Kasi tapos na kaming mag-almusal. Sabi niya, Jose, po, ma'am. Tapos sabi niya, si Mr. ganito, nagpahatid na ng renta, at saka si Mrs. ganito, nagpahatid na ng renta. 50,000 yun, Jose. Hanapin mo nga, hindi ko alam kung nasaan. Tapos, sabi ko, saan ba ito si ma'am kaninang umaga? Tapos, naalaala ko na noong may nagtao po, nagkakape siya. Doon sa may hagdanan. Umupo lang sa may hagdanan. Yung sa step ng hagdanan. Ganun din. Pagpunta ko doon sa hagdanan, nakita ko yung kanyang mug. Nandoon sa pinaka, hagdanan. Hagdanan. Wala mang pera dito. Tapos, ma'am, nandito yung mug. Di ba dito ka nagkakape? Nagkakape ho ba ikaw noong binigay yung renta? Sabi niya. Nagkakape nga ako. Ay, oo, tama. Diyan nga sa may hagdanan. Tapos ganon. Ay, wala namang pera dito, ma'am. Tapos, wala. Ay, saan ba napunta yung pera? Kasi 25,000 yun eh. Tapos dalawa sila, 50 yun. Nagtarantahan na. Naghanapan na. Saan ba yung pera ni ma'am? Sabi ko.
Sabi, narinig ni kuya, hindi nag-ano naman. Kasi ikaw mama, pag may nagrenta, itago mo agad. Gato, ganon. Ay, hindi ko lang nga alam kung nasaan, anong magawa ko. Ganon lang sila kasimple, no. Ah, anong magawa ko? Hindi ko na matandaan kung nasaan na Di ang ginawa ko, umupo ulit ako doon sa kanyang inupuan. Doon ako nagmuni-muni kung saan kaya ni ma'am. Pero nakuha ko na yung mug. Nahugasan na. Sabi ko, saan kaya si ma'am nagpunta pagkatapos niyang magkape? Doon ako umupo sa inupuan niya. Saan kaya si ma'am nagpunta noong pagkatapos niyang magkape? Pero hindi ko naman talaga alam kung saan siya nagpunta kasi nagtrabaho ako, hindi ko naman binabantayan yung kilos ni ma'am na. Habang nagmuni-muni ako, pagtingin ko sa sanga ng mga halaman, siyempre halaman, may mga sanga-sanga na yun. Pagtingin ko sa tawa ako ng tawa. Nandoon nakasiksik yung sanga. Kunyari, doon nakasiksik yung pera. Tinawag ko na lang si ma'am. Ma'am, alam ko na ma'am kung nasaan ang pera mo. Tapos sabi niya, saan? Halika ma'am, punta ka dito. Tapos pinaupo ko sa Adendi. Umalis ako sa kanyang inupuan. Halika ma'am, upo ka dito. Upo na siya. Sabi niya, sige ma'am, imaginein mo ma'am kung nasaan mo nalagay yung pera ma'am. Tapos sabi niya, hindi ko nga ma-imagine Tapos sabi niya, nandito lang ma'am. Hanapin mo. Basta, pero sabihin ko naman siya, try mo lang ialaala kung saan mo nilagay. Tapos sabi niya, hindi talaga niya maalaala. Tapos sabi ko, lumingon ka sa kanan mo, ma'am. Kasi banda dito Lumingon ka sa kanan mo, ma'am. Pagtangin niya, di pa rin niya makita. Sabi niya, ma'am, ayun sa sanga, nilagay mo. Sabi niya, ay, dito ko pala nilagay. Tapos tuwang-tuwa siya, 50,000. Tapos po. Sabi ko, kung atin pa yan ngayon, nataranta na tayo. Pero siya, ganun lang, kasimple siya. Di ko nga maalala, magawa ko, ganun lang, di ba? Sa 50,000. Ang 50,000 nung araw, ay napakalaking bagay na maybe sa ngayong mga panahon na yun, baka mga 200,000, mga ganon. Pero 50,000, kasi ang laki na ng bagay noon Imagine mo naman, ang katulong ngayon, 6,000 na. Ang katulong, ako noon, 300 lang. O di ang 50,000 noon, ngayon, mga 250,000 yata ang equivalent. O di ba? Kaya yun, naalaala ko talaga yung na yun, na doon nakasiksik sa sanga ng halaman. San Francisco yata yung halaman na yun. Kasi pinakano ng hagdanan Pinakagabay gabay lang sa hagdanan. Doon nakasiksik sa may sanga. Sabi ko, ano kaya yung mga tao nung araw, nung wala pa ako ngayon nga, after ako, nakatapos na ako, binalikan ko siya doon, dinalaw namin, kasama ko si nanay ko, buhay pang nanay ko noon. Tapos yung ate ko, nga naging katulong doon nila before, pero sandali lang din kasi, hindi bisita lang ang ate ko nung araw doon, bisita lang kasi nandoon din ang nanay ko nung araw. Sabi ko, nung binisita ko, sinabihan ko yung helper nila, sabi ko, magsabi ka ng totoo. Sabi ko, ang mga nakita mo bang pera ay sinasabi mo kay ma'am o hindi? Tapos nangiti siya ko, uy, wag kang ganyan. Kasi, sabi ko, alam mo naman si ma'am, yung matanda, wag mo naman ganyanin. Tapos, ayun, may matanda noon. Mayroon pa akong isang experience doon, ditong lugar na ito, parang yung hindi ko makakalimutan. Marami naman, pero yung talagang hindi ko makalimutan talaga nga, nakapulot ka ng pera. Kasi ang nila, ang lugar nila ay pababa, mula doon sa itaas, pababa. Papunta doon sa kabilang mga paupahan nila sa ibaba. Tapos makapulot ka ba naman ng pera sa kalsada nga, napakadami talaga. Kwento kasi ang ang kwento noon O sa ngayon, bye-bye muna. Mukhang tumigil na sila Anong oras na? Magte-10 na yata Kaya medyo tumigil ng kantahan. Ay, oo nga. 10 minutes to 10 kaya tumigil na ang kantahan. Bye-bye. Have a nice night, evening, and sweet dreams, everyone.